16th anniversary ng CAAP at ang kanilang paghahanda para sa Semana Santa sa taong ito, ating alamin kasama si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Eric, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes, good afternoon po, Sir Edu. Sir Eric, saan po ba nakasentro ang tema ng inyong anniversary sa taong ito at ano po ba ang activities na sisimulan o nasimulan na ng CAAP para sa selebrasyon? Sa taon po ito, 16th year na po ang anniversary namin. Natatag po itong CAAP noong March 4, 2008, under the Republic Act 9497. Sa ngayon po ang ating tema ng ating selebrasyon ay yung ating tinatawag na sustainability, resiliency, and exclusivity para sa ating civil aviation. Ito po yung ang Pilipinas po kasi ngayon ay magkakaroon ng o gaganapin dito yung tinatawag na 59th Conference on Director General Civil Aviation for Asia and the Pacific. Dadalohan po ito ng mga 400 foreign delegates magmula sa Japan, China, Singapore, and US. Kasabay din po ng anniversary ng CAAP ang Fire Prevention Month. Ano po ang inyong mga inihandang programa na may kinalaman sa fire prevention, lalo na po para sa mga paliparan at aircraft? Well, marami po tayong mga airport na nagkaroon ng ganitong celebration. Una-una yung Sangli Airport po, nagkaroon tayo ng tinatawag na Comprehensive Fire Prevention Orientation doon sa mga empleyado at yung ating mga partners sa airport like PNP, OTS. Isa pa rin po yung doon sa Tacloban Airport na nagkaroon po tayo ng full simulation exercise sa crash landing na isang aeroplano na tinulungan po ng ating mga LGUs at saka yung ating tinatawag na local disaster unit ng Siyudad ng Tacloban. Paano naman po bibigyan ng pagkilala ng CAAP ang mga empleyado nyo po dyan sa inyong anniversary celebration? Well, pong March 4, nabigyan na ho natin ng pagkilala yung mga 86 na empleyado na umabot sa 15 to 40 years ng pagsiservisyo. Sa ngayon po, meron tayong mga almost 3,500 employees sa lahat ng airport natin sa buong bansa. Sa ibang usapin naman po, kumusta naman ang paghahanda ng CAAP sa nalalapit po na Holy Week o Semana Santa sa taong ito? Well, taon-taon po naman, mayroon tayong tinatawag na Oakland Biyaheng Ayos Semana Santa. Dito sa 2024 po, ganun din po mangyayari. Lahat ng ating mga CAAP-operated 44 commercial airports ay magkakaroon po ng paghahanda, lalong-lalo na yung ating mga empleyado at yung mga airport employees at airline employees. Magtutulong-tulong po ito para masustain yung surge ng tinatawag na travel rush during the holidays. Ito po yung ating mga kapartner dyan, yung PNP APSI Group, tapos ito pong OTS, at yung mga airline employees. Ngayon po ay wala tayong yung tinatawag na no-leave policy po tayo ngayon at walang pwedeng sa mga empleyado po ng CAAP, hindi po pwede pong mag-break, at yung kanilang po dito, yung kanilang bakasyon ay hindi po pwedeng gawin dito during the Semana Santa, Oakland na Semana Santa. Opo, Sir Eric, expected na nga po ang exodus, partner, ngayong pag-Semana Santa dyan sa airport. Mga ilang biyahero po ba ang inyong inaasahang dadagsa sa paliparan ngayong Semana Santa at may mga hakbangin po ba kayong gagawin o ginagawa para maibsan naman yung haba ng pila po dyan sa airport? Well, unang-una po, nung bigyan ko lang po kayo ng data, noong 2024, so mula January to December, meron po tayong 20.7 million passengers. Itong pong that's 2022, Yung 2023 po ay meron tayong 26.6 million passengers, meaning tumaas ng 30% between 2022 to 2023.
historically po tumataas yan ng mga 7 to 10% talaga yung passenger kung darating itong mga ganitong okasyon. Okay. Nauna na pong inihayag ng CAAP na target yung dagdagan ang aircraft movement dyan po sa NAIA. May detalye na po ba kayo dito at ano po ang mga hakbang ng CAAP para madagdagan po ang flight options? Well, actually po, nakipag-ugnayan na tayo sa Hong Kong Civil Aviation Department para mapag-aralan kung talagang po pwede na gawing 48 per hour ang airplane movement sa NAIA, no? At i-analyze po natin to kung talagang po pwede o achievable yung tinatawag na infrastructure. Given yung infrastructure situation sa NAIA, kung kaya talaga gumawa ng 48. Sa ngayon po kasi 42 ang ating per hour na flights dyan sa NAIA. Alright, Sir Eric, para sa kaalaman po nating mga kababayan, hingi naman po kami na update para dito sa nilalatag nyo pong master plan ng CAAP para sa pagpapabuti ng aviation sector sa ating bansa. Well, recently po nakatanggap ang technical assistance mula sa EASA, yung European Union Aviation Safety Agency, ang Civil Aviation of the Philippines para magkaroon ng tinatawag na Civil Aviation Master Plan, ano? And hopefully, pag natapos itong technical assistance na ito, malaki po ang improvement na mangyayari dito sa pagmamanage ng ating civil aviation. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat po. Magandang hapon.